Hello guys, this is Dads from Dads Info TV. So andito ako ngayon sa gitna ng kagubatan. Ayun, ang laki ng bato, nakapatong ako sa malaking bato. Andito ako ngayon kasi naghahunting ako ng squirrel. Hindi, joke lang. Kasi day off ko ngayon, walang magawa doon sa loob ng bahay, nagpapahangin. Tsaka naamis ako doon sa mga dahon ng mga puno, no, di ba? Ang ganda, iba-ibang kulay, orange, yellow, green. Talagang nagbabago na yung season kabayan, gawa ng palapit na yung taglagas. Kahit ngayon medyo alas 2 na ng hapon, malamig na, malamig pa rin yung hangin. So dito kabayan, dito sa Sudbury, Ontario, Canada, hindi po ito city, kagaya ng sa Toronto, Vancouver. Hindi po siya city, malayo siya sa city. Dito sa Sudbury, Ontario, Canada kabayan, kung pupunta kayo ng Toronto, 3 hours pa ang biyahe, sasakay ka ng bus. So ganun kalayo, ano. Pero sa kakay ko na mahilig sa nature, pasok sa akin yung ganitong community kabayan. Kasi galing na ako sa Dubai, nagsasawa na rin ako sa city, sa ingay ng mga sasakyan. Alam mo na, gusto maiba naman, gusto natin tahimik. May magandang balita pala, tsaka update dito sa Canada kabayan sa mga minimum wage. Tumaas na. So ayan, umupo muna ako kabayan. So kagaya ng nabanggit ko po kanina, may magandang update po, may magandang balita dahil tataas na po ang minimum wage sa 6 na probinsya dito po sa Canada. Kasama na po dyan ang Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Nova Scotia, Newfoundland at saka yung Prince Edward Island sa darating na October 1, 2023. So next month na po yung kabayan, tataas na po ang aming minimum wage dito sa mga entry level na posisyon dito po sa Canada. Welcome back po kabayan, at kung bago ka pala sa ating channel, please consider to subscribe naman. Ako po isang OFW based po dito sa Sudbury, Ontario, Canada. Napaka-nature na nature yung dating dito sa aking kinalalagyan, saka nakaupo ko sa malaking bato. So kagaya po nabanggit ko po kanina kabayan, talagang good news ito dahil tataas na po ang minimum wage namin dito po sa 6 na probinsya ng Canada. Utos po ito kabayan ng federal government ng Canada. Tulad ko na isang newcomer dito sa Ontario, Sudbury, Canada, at nasa entry level lang yung position ko sa job position, ay malaking tulong na po ito kabayan ang pagtaas ng minimum wage namin dito. Kasi makakatulong ito kasi medyo nagtaasan na ang mga presyo ng mga pangunahing bilihin, mga basic commodities. Mataas na rin ang renta kabayan ng mga apartment dito. Pero yung mga grocery items ay wala naman tax. Bukod doon, yung mga ibang mga basic needs natin kabayan ay may mga tax yun. Dito sa Canada, Ontario ay 13%. So this minimum wage kabayan apply to all general employees regardless of age, at saka numbers of hours yung tinarbaho mo, like part-time job. Okay? So dito kabayan, paying less than the minimum set wage ay illegal po yun. Okay? So dapat talagang nakapako sa minimum wage. Bawal po bumaba ang sahod. Okay? Dito po sa Ontario, Canada kabayan ay tataas po ang minimum wage namin simula next month, October 1, 2023. Ng $1.05 per hour. So magiging $16.55 per hour na. Mula po ito sa kasalukuyan ngayon na minimum wage na $15.50 per hour. As we recording this video kabayan, so yung sa ngayon nasa $15.50 pa lang. So next month tataas na yan. So pag i-convert mo ito kabayan sa peso, ang minimum wage na $16.55, multiply mo sa 42 kasi ang palitan natin ngayon $1 into peso is 42 pesos kabayan. So yung $16.55 times 42, so lumalabas na 695 pesos per hour. Then pag times 8 mo na 8 yan, 8 hours per day, so pumapatak na 5,560 pesos per day ang minimum wage namin dito sa Canada kabayan sa mga entry level pa lang na posisyon. Okay? 'Di ba? Mataas kung iisipin mo kung nasa Pilipinas ka, pero nandito lang tayo sa Canada, 'di ba? How much more kabayan yung mga sumasahod ng mga mataas sa posisyon, yung mga skill.
So mas lalong mataas yung sinasahod nila kabayan. Okay? So sa mga student naman, nakita ko dun sa website, ang minimum ng mga student wage dito sa Ontario ay nasa 15.60. Okay? $15.60 per hour. I'm not sure kabayan sa ibang province. Okay? Sa Manitoba naman, ang itataas ay nasa $1.50 ang increase ng minimum wage per hour. Okay? Mula po sa kasalukuyan na $14.15 per hour ay tataas ito ng 15.30 per hours. Effective po yung kabayan next month, October 1, 2023. Okay? So sa Nova Scotia naman, ay 2 beses pala sila nagtaas ng kabayan this year. Okay? Ang minimum wage mula sa $13.60 per hour ay tumaas ito last April ng $14.50. At itataas uli ito ngayong October, next month, itataas sila uli. So magiging $15 na per hour this coming October 1, 2023. O di ba? 2 beses tumaas sa loob ng isang taon. Okay, sa province naman of Saskatchewan, tataas sila ng $1. Okay? From $13, so 14, magiging 14 na ngayong October 1, 2023. Okay? At sa para naman sa mga sa Newfoundland and Labrador, ay 2 beses din sila tumaas kabayan this year. Tumaas sila. Okay? Mula sa $13.70 per hour, tumaas ito last April. Okay? Ng $14.50 per hour. At tataas uli ngayong October. Magiging 50 na. Grabe. 2 beses tumaas sa isang taon. So magiging 15 hours na sila. $15 per hour this coming October 1, 2023. Gayon din kabayan sa Prince Edward Island. Okay? Ay 2 beses din tumaas yung sa ang minimum wage sila this year sa probinsyang ito. Mula sa $13.70 tumaas ito last January, naging $14.50. Okay? Per hour. At tataas uli ngayong October. So magiging $15 na per hour this coming October yung Prince Edward Island. So mahalaga talaga kabayan na malaman mo ang minimum wage ng bawat province po dito sa Canada. Kung balak mong mag-migrate dito, mag-work o kaya mag-study dito sa Canada, kasi hindi po pare-pareho ang minimum wage ng every province. Okay? Isa ito kabayan, siguro dapat ito isa sa mga factor sa mga decision making in terms of decision making. Kasi dapat gumawa ka ng tamang desisyon kung mamimili ka talaga kung saan ka titira, kung saan ka magbibenepisyo doon sa mataas na minimum wage. Kasi kung balak mong manirahan dito sa Canada. So ang pinakamataas ng minimum wage dito sa kabayan ay itong Yukon Province. Grabe, ang taas. Nasa $16.77 per hour. Sa British Columbia naman ay $16.75 per hour. Ang taas ng nila, no? Ang taas ng kanilang minimum wage. So ayan kabayan, kayo na pong bahala magdesisyon, mag-research po kayo sa Google, i-research nyo po kung ano ang pinakamataas ng minimum wage. Kasi kakailanganin natin yan kasi nga tumataas na ang cost of living po dito sa Canada kabayan. Okay? So mag-enjoy muna tayo dito sa nature. Ang ganda ng walang ganito sa Pilipinas eh. Lalong-lalo na sa Middle East, walang ganyan, puro desierto doon. Okay, so ayan kabayan, at kung meron ka pa mga katanungan, paki-comment po lang yan sa ating comment section ng ating video. This is from Dad's Info TV. Ako magpapaalam po muna mula po dito sa Sudbury, Ontario, Canada.